Hi, hello. Isang magandang araw sa ating lahat, and I am Jerome Andrew A. Manlangit, and I am a proud product of Kaipian National High School Senior High Batch 2018. So, technically, kami ang mga ate at kuya nyo pagdating sa new curriculum. So, bago nyo iyakan ng mga subjects nyo at bago kayo malito sa mga activities nyo, pinagdaanan na muna namin yan. And in behalf of my batchmates, batch 2018, we are all happy and glad to welcome you all guys para sa panibagong journey ng inyong buhay pagdating sa edukasyon. So, bago ako magpatuloy sa i-discuss natin ngayong araw, hayaan nyo muna akong ipakilala ng lubusan ng aking sarili. So, I am Jerome and I am a graduate of Bachelor of Science in Criminology sa First City Providential College, and I am a Philippine Air Force Scholar and a Philippine Air Force Reservist sa aking college journey. Rin po ang Corps Commander ng 238 Department of Air Science and Tactics ng ROTC unit ng First City Providential College. So, dahil din po sa kagustuhan natin sa napili nating field, ilang beses na rin po tayo na-recognize ng Philippine Air Force at syempre ng Armed Forces of the Philippines bilang isa sa kanilang mga sabihin nating maaasahang kadete. So last 2021 December, na-awardan po ako bilang Armed Forces of the Philippines ROTC Male Cadet of the Year. So last November din po ako po ang Philippine Air Force Cadet of the Year 2021, and this year lang po last month ako po ay na-recognize bilang Cadet of the Year Philippine Air Force 2022. So, siguro po sa mga ibinigay ko sa inyong achievements ko, siguro nakakakutob na kayo kung anong gusto kong ipahiwatig na pag-uusapan natin sa araw na ito. Linya sa napili kong kurso at sa gusto kong maging trabaho sa hinaharap ang dalawang salita. Una, patriotism, and pangalawa, integrity. Patriotism is a feeling of love, devotion, and a sense of attachment to one's country. This attachment can be a combination of many different feelings, language relating to one's own homeland, including ethnic, cultural, political, and historical aspects. So, sa madaling salita, ang patriotism ay kung paano mo ipakita ang pagmamahal mo sa bansa. It's either actions or true words. Marami ang bagay ang pwede natin gawin para mapakita ang ating pagmamahal sa bansa. Unang-una, sa pag-exercise pa lang sa karapatan natin ng pagboto. Sa pagpili sa nararapat na tao na iluluklok natin sa posisyon. Sa pagtanggi sa 300 na binibigay nila during elections. Diba? Hindi mo natin sinasabi na nag-aabot lahat, pero may mga tao talaga na nag-aabot dahil sa kagustuhang makuha ang posisyon. So sa pagpili pa lang ng tama, nararapat at gusto ng puso mo na sa tingin mo makakatulong, hindi para sa pangsarili mong interes, kundi sa pangkalahatang pangangailangan. So sa pagluklok pa lang sa taong sa tingin mong makakapagbigay sa inyo ng opportunity na gumanda ang buhay nyo, as a whole sa buong bansa, doon pa lang mapapakita natin ang pagmamahal natin sa bansa. So napakalit na bagay nun, pero ang impact nun pangkalahatan. So doon pa lang patriotic ka na. Pangalawa, true actions. So hindi mo mapapatunayan na nagmamahal ka sa bansa kung sinasabi mo lang ito. Nagigets nyo? For example, ako, sinabi ko na mahal ko ang bansa, pero after ko sabihin yon, bumili ako ng produkto gawa ng ibang bansa. Sabihin ko na mahal ko ang Pilipinas, pero nung bumili ako ng t-shirt, pinili ko yung imported kaysa sa gawang lokal. Sinabi ko mahal ko ang Pilipinas, pero ang sapatos na binibili ko ay yung branded gawa ng ibang bansa, hindi sa gawang Marikina. Diba? Okay naman din yung ganun kasi karapatan mo yon bilang tao dahil may pera ka naman, gusto mo yon. Pero 'di ba, kung gusto mo talaga mapatunayan na nagmamahal ka sa bansa at gusto mong sumuporta sa gawang Pilipino, pipili mo yung gawang lokal. Number 2, pagpili sa gawang Pilipino, patriotic kung tao ka. Pangatlo, sa serbisyong pwede mong ibigay sa bansa natin bilang isang profesional or bilang isang manggagawa. So,
sa pagiging tapat mo pa lang sa magiging serbisyo mo. For example, ako naman, gusto kong maging pulis, gusto kong maging sundalo. Yun ang paraan ko para maipakita na mahal ko ang bansa. Magsiservisyo ko ng tapat sa bansa natin at sa taong naninirahan dito. Pangapat, sa pagbibigay ng atensyon at pagsuporta sa mga programang ibinibigay sa atin ng pamahalaan. Isang magandang example dito ay ang implementation ng ROTC sa K-12 curriculum. So kung sakali man na ngayon nga ang implementation yan, kayong batch ang unang-una maka-experience kung gaano kasaya ang ROTC. So marami sa panahon natin ngayon na nagrereklamo o umaayaw sa mandatory ROTC. But for me, bilang isang buhay na patunay kung gaano kaganda ang ROTC, makikita nyo naman sa personality ng mga nagiging kadete yan at sinasabi nila na marami raw hazing sa ROTC. So siguro bago kayo magsalita ng patungkol sa mga bagay na gusto nyo pagsalitaan, mas magandang aralin nyo muna kung ano ang meron dito. So patungkol doon sa sinasabi nilang maraming hazing sa ROTC at sumusunod lang daw tayo sa gusto ng ating mga officer. Natural yun kasi dinidisiplina tayo. Pero yung hazing, malayo. Walang ganun. Specifically, the ROTC aims to prepare students for possible service in the defense established during the event of an emergency, train officers and enlisted personnel for the service components of the Armed Forces of the Philippines. So, sinasabi dito. So, napakarami kasi ngayon maling interpretasyon sa programang gustong ibigay sa atin ng ROTC. Unang-una, di porket may ROTC, may pinaghahanda tayong giyera. Andun na rin yung punto natin na dapat handa tayo pero hindi ibig sabihin na may pinaghahandaan tayong giyera. Pangalawa, ang gusto lang ng ROTC ay handa tayo o alam natin ang gagawin natin in case na magkaroon ng natural disaster. For example, kadalasan sa mga rescue operations ngayon, sinasalang na rin ang mga reservists, mga product ng ROTC para tumulong sa community natin. No, hindi natin sinasabi na porket malayo tayo sa mga ganong disaster tulad ng bagyo, ng baha, dahil mataas ang lugar natin, hindi na dapat tayo nakikiisa sa mga ganyang programa. Ako, bilang na-experience ko kung anong meron sa ROTC, syempre ako nire-recommend ako siya para sa lahat, lalo sa mga kabataan na tulad ko. Dahil unang-una ang ROTC at ang Armed Forces of the Philippines ay nagbibigay ng free trainings at syempre scholarships para sa mga taon o para sa mga kabataan na gustong makapag-aral pero kapos sa pera. So, binibigyan ng pagkakataon ng ROTC, ng Armed Forces of the Philippines, ang mga kabataan na yun para magpatuloy sa pamamagitan ng pagsuporta financially. Gitan din ng ROTC na de-develop natin ang mga sarili natin. So, kung akala natin na hindi tayo leader material, so through ROTC tutulungan tayo para ma-enhance, ma-develop kung ano meron talaga tayo sa loob natin. So kung dating nasanay lang tayo na nag-play as a member, na laging member, so through ROTC matutulungan tayo para mag-stand out. So para mag-excel sa pinili nating field. Pangalawa, nabubuo ang camaraderie or ang oneness ng isang grupo. So, masasabi ko yan dahil during training, naranasan namin yan dahil lalo na sa mga pagkakataon na hindi mo naman kakayanin na mag-isa. So, maraming applicable din siya lalo sa mga estudyante natin ngayon. Sa inyo mismo, sa mga senior high school students. Maraming activities na kailangan nyong gawin bilang isang grupo. So, through ROTC, madedevelop yung oneness nyo. So, magtatrabaho kayo, intact kayong lahat. You will also gain experiences na makakatulong para ma-develop ang skills mo. Siyempre, madadagdagan din ng kaibigan mo. Siyempre, ikaw, sino bang mag-expect na magkakaroon ka ng kaibigan galing Mindanao? Diba? Sinong mag-expect na magkakaroon ka ng friends from international or sa neighbor country natin? Diba? So, maraming offered internship and seminars ang ROTC. So, in relation din sa pinag-uusapan natin na pagmamahal sa bansa, ang ROTC ay nagpo-promote din ng patriotism.
sa mga libre seminars and libreng lectures, trainings. So, in case na kailanganin ka ng bansa natin pagdating sa hindi naman natin hinihingi ng mga natural disasters, calamities, syempre tayo, sa service natin, dahil alam natin ang gagawin natin, pwede tayo mag-volunteer. Tulad na lang din po ng mga na-experience namin. For example, bigla kaming kinailangan sa gantong lugar para tumulong, mag-rescue. Syempre kung alam mo kung anong dapat mong gawin sa mga oras na yun, pupunta ka at mag-volunteer ka. Pero since ako po ay napunta sa field ng education, pagdating sa volunteerism sa ROTC unit namin, so I am mandated to give free lectures para sa mga kadete na gustong matuto or sa mga kadete na nasa loob ng training. So nagbibigay rin po tayo ng lecture sa kanila doon. So marami rin po nagkakalat na sinasabi na mahirap daw po ang ROTC, nakakapagod daw po. So dagdag lang daw ng oras na mauubos na imbis na nag-aaral. So sa nakakapagod po, hindi ko maitatanggi na totoo po yun. Nakakapagod po talaga sa ROTC, lalo na kung pumasok ka sa pagiging officer. Pero isipin mo na lang kung ano ang binabasag mo sa sarili mo. Sinisira mo yung comfort zone mo para ma-develop kung ano ang potential na meron ka. So, doon pa lang preparation mo yan, kasi preparation mo yan para sa future na papasukin mong trabaho. Hindi naman porket nahihirapan ka, isusuko mo na. So, paano naman yung pagdating ng panahon na sa trabaho mo, doktor ka, nahirapan ka, napagod ka? Hindi ka naman pwede kagad umayaw dun. So, through ROTC, madedevelop mo yung sarili mo na magpatuloy kahit nahihirapan ka na. So, ganun din naman yun. Parang sa love lang din. Amen. So, lahat ng sinabi ko kanina at mga sasabihin ko pa ngayon ay sarili kong perception. So, hindi ibig sabihin sinabi ko ay susundin nyo. Ang akin lang, ibinibigyan ko lang kayo ng mga pwede nyo maging guide. Lalo na kung pag-uusapan natin ay tungkol sa ROTC. So, in case na magkaroon kayo ng problema or meron kayong katanungan tungkol sa ROTC, syempre kami mga naka-experience na alam na kung anong nangyari sa ROTC ang pwede nyo pagtanungan. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa kung anong nababasa nyo, nakikita nyo sa social media. Mas maganda pa rin na nagtatanong kayo sa na-experience dito. Doon pa lang, patriotic na kayo. So, sa tingin ko, yung 4 na nabanggit ko kanina ay iilan pa lamang sa mga bagay na pwede natin magawa bilang estudyante. So, tayo bilang senior high school students, sa tingin ko yung 4 na yun ay magiging part yun ng preparation natin para sa pagtungtong natin sa next level naman ng buhay natin, which is yung college life. So, ako personally, kung pag-uusapan natin yung effectiveness ng senior high school sa PIA National High School, masabi kong 100% siya. Kasi, may adjustments pagdating ng college life ko, pero hindi na siya ganun kalala. So, pagtungtong ng college, masasabi kong equip ako dito, skills at emotionally stable ako. So, kung may breakdowns man na nangyari nung college ako, hindi na siya ganun kalala kasi napagdaanan ko na ng senior high school at natutunan ko na paano ma-handle siya nung senior high school pa lang ako. So, napaka-effective, as in, hindi ka magsisisi sa kaibigan. Dagdag pa natin yung development mismo sa sarili natin. So, kung ako dati, hindi ako ganun kagaling or hindi ako ganun kalakas ang loob para makapagsalita sa harap ng tao, pagdating ng senior high school, ma-develop ka talaga through different activities and subjects na covered ng senior high school para ma-develop yung self-confidence mo at saka yung kakayahan mong makapagsalita sa harap ng tao. So, may mga subjects kayo dyan na may encounter nyo na kahit sabihin nyo hindi nyo kaya, pero through the help of our senior high school teachers and syempre classmates mo na rin, mapagdadaanan yan, pero matatapos nyo rin yan. So, push lang ng push. To finally end this talk, I just want to congratulate every one of you na nakaabot kayo sa senior high school. So, napakagandang opportunity nito para linangin ang kakayahan nyo dito at ang skills nyo. So, again, naniniwala ako na tayo pa rin kabataan ng pag-asa ng bayan. So, hindi ko sinasabi na napag-iiwanan ang mga nag-stop sa pag-aaral, pero masabi ko mas marami talaga ang opportunity para sa mga nagpapatuloy at
pag-aaral. So, ganyan talaga, natural talaga. May barriers na may harang talaga sa pag-aaral niya, pero ituloy-tuloy lang dahil ito yung pinakamagandang bagay na marireceive natin galing sa magulang natin o sa kung sino man nagpapaaral sa atin. So again, thank you so much po kay Ma'am Hajarama Banyega sa pag-invite po sa akin ito. And sana po maulit pa. Na-enjoy ako. Thank you po. Sa pag-aaral, piliin niyo yung kaibigan niyo tutulungan kayo mag-grow. Di yung kaibigan na tutulungan kayo mag-inom.